programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kakatapos na kumain ni Mr. Soler kasama ang kanyang mga kamitin. Umalis ng kanyang mga kamiti, may tinawagan si Mr. Soler. Kala ibalita na hindi na i-renew ni Mr. Chan ang contract sa kanila. Dahil hindi nito nagustuhan ang produkto. Dahil hindi ito naging mabenta. Na ikinabahala rin ni Mr. Soler. Ngunit sinabi ni Mr. Soler, sipagan na lang nila ang pinibenta. At hahanap na lang siya ng bagong kasosyo. Maya-maya pa ay bumalik na ang waiter. At sinabi kay Mr. Soler na decline ang card nito. Tinanong ng waiter kung may iba pa bang card si Mr. Soler. Ngunit wala na itong ibang card. Wala rin siyang dalang cash. Kaya sinabi niya na iiwan na lang niya ang kanyang relo. At babalikan dahil malayo pa ang bahay niya. Ningin sa kaalaman ni Mr. Soler. Yung bamasid lang pala sa kabilang table si Don Joselito. At pinapamasdan kung ano ang nangyayari sa kanya. Sa bahay naman ni Carlos, sila ang baba ni Tinette na bumisyo na si Carlos. Kaya nang makita niya ito, at niya itong nadapitan at tinanong kung ano ang gustong kainin. At patuloy pa rin si Lynette sa pag-amo kay Carlos. Sinabi pa niya na gagawin niya ang lahat magkabatigan sila ni Carlos. Kaya sinamantala ito ni Carlos. Kaya sinabi ni Carlos na layuan ni Lynette si Robert na huwag nitong kakausapin o iisipin. At kung kailangan mag-usap sila ni Robert, kailangan kasama si Carlos dahil alam ni Carlos na ginagamit lang ni Robert si Annalyn para magkausap sila ni Lynette. Kaya sumang-ayon na rin si Lynette para magkaayos lang silang mag-asawa dahil gusto lang nilang maging masaya sila. Sa kabilang banda naman nakita ni Moira ang mga empleyado na nag-uusap tungkol sa nangyaring magandang kasal ni Lynette. Dahil dito pinarusahan niya ang mga ito na maglinis ng kanyang kotse. At habang sinisigawan at sinasabihan niya ang mga ito na ayusin ang paglilinis ng kotse at ayaw niyang may makitang dumi. Bigla namang dumating si Dr. Ray at nakita ang mga nangyayari. Kaya agad-agad niyang pinatigil ang mga empleyado sa ginagawa nila. Dahil alam niyang hindi ito kasama sa trabaho ng mga ito. Dahil mababa ang tingin ng mga tao sa mga doktor pag nakita silang naglilinis ng kotse. At sinabi rin niya rin na hindi fraternity ang hospital. Kahit na noon ay ginagawa ito, hindi na ito pwedeng gawin ngayon. Kaya pinaalala ni Moira kung ano ang status niya sa ospital, na siya ay CEO. Ngunit walang pakialam doon si Dr. Ray bilang isang medical director. Dahil alam niyang maaari makaapekto sa ospital ang ginagawa ni Moira. Kaya pinatis niya na ang mga doktor. At sinabi niya siya na ang bahala. Kung kayo sa katayuan ng Dr. Ray, gagawin niyo rin ba ito? Na ipagtanggol ang mga kasama niyo? Lalo na alam niyo na inaabuso lang ang kapangyarihan na isang tao. Kaya matuto tayo, maging humble sa lahat ng oras, at huwag gamitin ang kapangyarihan para manapak ng ibang tao. Sige, karma is real. Ano pang gugustuhin niyo ang bad karma o good karma ang darating sa inyo? Kung nagustuhan mo ang aking channel, huwag mo kalimutan mag-comment, i-like, i-subscribe, at i-press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!